Hello and welcome po muli sa ating tutorial. Tutorial po ito kung paano gumawa ng plano. Simpleng plano po using AutoCAD or pwedeng sabihin rin na tutorial kung paano gumawa or mag-operate ng AutoCAD 2D. Okay? So ito po tuloy lang natin na ating discussion. Last time, what we did was itong rear side elevation. So next po natin, based dito sa ating plano, ito ng section X and section Y. Okay, so ano po ba yung dalawa na yan? Bakit may ganyan? So, itong section X and section Y, mapansin nyo yung floor plan natin, meron tayong ganyan, yun, X and Y. Okay, so kung ano po yung location niyan dyan, siya din syempre dapat ang location dito sa upper floor o sa second floor, yan. Yan, so yun. So, ano po bang ibig sabihin ng section X? Puntahan natin tong SketchUp. Itong SketchUp, pakita ko lang yung section, I think pinakita ko na to last time. Section. Saan na yung section natin? Ayan, section plane. Yan, ito. Pansin nyo. Yan. Ito yung sinasabi ko na section yan. Kung i-move natin na ganyan yan, yan. Ano yung makikita nyo sa loob? Yan. So, itong pinapakita ko na ito sa inyo, ito po yung section X. Yan. Itong section X na yan. Yan. So, pag kinat mo yung, ang ibig sabihin kasi ng section, kapag kinat mo yung cross-section niya, cross-sectional area, parang ganyan. Ano yung makikita mo? So, ito po yan. Yan ang ibig sabihin yan. Okay, so yan po yung section X. Kaya mapapansin nyo, yung ating ginawang section X, yung nagawa ako na dati, ayan o, halos parehas siya. Halos parehas. Yan talaga yan. Yan. So, ang kulang lang dito sa akin ay furnitures. Dito sa SketchUp, furnitures ang wala. Okay, so pwede rin naman na wag na natin lagyan yan kung gusto nyo. Kung tinatamad talaga kayo. Pwede lang. Pero syempre, iba pa rin kapag kahit pa paano, merong mas kompleto kumbaga. Okay, so ganyan po yung ibig sabihin ng section. Okay, yan yung section X. Burahin ko lang to. Section X. Dito tayo sa kabila, section Y naman. Section Y. Yan. So, anong makikita sa section Y? Yan. So, ganito naman siya. Puntahan natin yung section Y. Section Y natin ay ito. Puntahan ko lang ulit yung floor plan. Yan, nandito pala siya sa kabila. Wait lang. Section X. X natin pag ganito, then pag ganyan pala. Sorry. Dito pala dapat tayo nag-plane sa kabila. Sa kabila pala. Okay, so ito pala siya. To section plane. Yan. Okay, so dito siya. Ano yung makikita dito? Yan, urong natin ng onti. Yan, ganyan. So, yan na yung section Y. Okay, so yan yung section Y natin. Yan. So, mapansin nyo, yan, makikita dalawang CR. So, ito hindi ko lang nilagyan ng pintuan kasi nasa loob naman kako, hindi naman makikita. Ay, hindi pala. Sorry, iurong pa natin ang onti. Yun, nakita na yung CR na pintuan. Ay na, opening lang. So, yan yung section Y. So, ito siya. Yan. Section Y, section Y. So, ito, kailangan natin siyang i-drawing ng 2D. Okay, so ito, requirement pa rin to sa mga pag mag-apply kayo ng building permit, ganyan. Kailangan tong section X and section Y na yan. Pero para sa akin, parang konti lang yung ano niya eh. Konti lang yung parang relevance niya. Hindi na siya kailangan supposedly para sa akin, no? Kasi mabivisualize mo pa rin naman yung plano kahit wala to eh. But anyway, since nire-require to, try natin gawan. Okay? So, ito, mapapansin nyo, compare dito sa nauna natin ginawa sa mga elevation, medyo complicated to. Considering na kailangan nung maipakita yung laman ng bubong or nung loob ng iyong bahay. Yan. Kaya ang ginagawa ng iba, puntahan natin tong AutoCAD. Ginagawa ng iba, wala na to. Option nyo yan. Pwede nyo gawing ganito. Try ko lang burahin. Copy. Wala na yan. Ang ginagawa na lang ng iba, kagaya ko minsan, pag tinatamad ako. Yan. Buburahin ko yan lahat yan. Ang iiwan ko na lang actually yan.
Yan na lang. Tapos, maglalagay na lang ako dito ng text. Sasabihin ko dyan, C-roof detail. Ganyan lang kadali. So, pwedeng ganun ang gawin nyo. Okay? C-roof detail. Okay? So, pwedeng ganyan ang gawin nyo. Considering na architectural plan ito. So, possibly, hindi nyo pa alam yung structural detail niya. So, hindi nyo pa magagawa. So, pwedeng-pwede yung ganyan. Okay? Yan. At the same time, ito, naka-detail din kasi dito yung pang ceiling. Pwede nyo rin tanggalin yan para hindi kayo mahirapan kung gusto nyo. Yan. Ito, ceiling level, ganyan. Tanggalin nyo na din yan. Kung talagang tinatamad kayo. Okay? So, yan po yun. Tapos, ito pa pala. Nakalagay din kasi dito yung beam natin. Kailangan makita yung beam eh. Ito. Ay, nawala na yung ating section. Makikita kasi yung beam dyan. Pakita ulit natin, no? Section plane. Yan. Op, naglag na. Yan. Kita natin dyan yung beam. Ayun. Yan. Itong beam na yan. Beam, yan. Beam dun sa taas. Yan. Pati tie beam. Ayan. Makikita pati yung ilalim. Okay. So, itong ilalim, kahit hindi na yan, kahit hanggang ground floor lang. Yun lang, ginawa kasi natin hanggang tie beam. Okay? So, yun. So, yun. Gawa na natin siya. So, to do that, ito, ay, teka lang. Wala pa pala tayong nakalagay na section dyan. Kagaya nito. Kagaya nito. Yan. So, ayan. Ano lang naman yan. Gawa lang kayo ng circle, then lagyan nyo ng ganyan. Pero gawa natin. Okay? Gawa natin siya. Let's go. Pero yung exact na location niya lang dapat same to. Okay, so ito i-copy ko lang siya. Para makuha natin exact location. Dapat kasi ito, saktong-sakto siya dito. Yung mga yan. Dapat saktong-sakto dito. Yan. And then sakto din dapat dito. Siyempre, kung saang part mo kinat sa ground floor, dapat dun pa rin. Okay? So, ito, ganyan lang yan. Gayahin na lang natin. So, gawa muna ako ng circle. Ito, by the way, kinapin na natin to. May sarili na siyang layer. So, kinapin natin, makakopy na rin yung layer. So, ito, pwede kong gawin. Ito na lang kopyahin ko eh. Ito na lang. Para same size siya. Then, ito, AMA ko na lang. Yan. And then, maglagay ako ng text. Nasasakto lang doon. I think ito, ano din to eh. Ayun o. Naka-section din siya. So, ito gagawin na lang din natin section. Yan. Para pare sila ng layer. Then, i-scale up ko. So, lagay ko na dati X. Capital X. Then, scale up. Try ko munang 2. Ayun. So, sakto lang yung 2. Ang next ko na dyan, gawan ko ng ganyan. So, ibahin ko ng onti. Dapat saktong-sakto dito. Okay. So, try natin gawan. Okay. Hindi kasi gumagawa nito ngayon eh, kasi mayroon na ako nito, kaya hindi na ako gumawa. Kina-copy paste ko na lang. So, to do that, try natin gawan. So, dapat saktong-sakto siya, no? Dapat yung pagganto niya, sumakto din. So, try natin ng line na ganyan, then 45. And then, ito, dapat saktong-sakto dito. So, dapat ito, naka-45 din to. So, ito na lang. O i-copy ko na lang to dito. Yan. Then ito MI. Then ito move. Yan. Para saktong-sakto siya dyan. Okay. And then delete ko na yan. Delete ko na rin to. Then MI. Mirror. Then fillet. Fillet. Then trim. Trim or fillet. Trim. 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 Okay. So, pwedeng ganyan na yan. Saktong-sakto na yan. So, lagyan ko dito ng hatch. Then, yung hatch na yan dapat solid. Yan. Ituro ko na ba yung hatch? Ituro ko na ata nung nagpa-floor plan tayo. Yan. Then, ito. Yan. So, yan. May pagkakaiba lang ng onti. So, next na dyan, pwedeng ganyan na yan. Okay? Then, kakopy natin yun. Pero, pwede rin na ganito siya. Ganyan. Then, ganito.
to. Yan. Then, i-ano natin to. I-hatch. I-ano ko na lang siya. Same siya ng dulo para mas magandang tingnan. Then, pwedeng ganyan na yan. Okay, so yun yung mga option na pwede nyo gawin. Then, MA ko siya. Yung ganyan. So, ang ibig sa magkaiba kasi ang section kapag ganito yung ginawa nyo. Yan. Ibig sabihin yan, pag dito mo nilagay, dito ka nakaharap sa rear side. Kapag ganito naman, dito sa right side. Ay, sa front side. Okay? So, yan. Hindi pala natin na-copy ito, no? Para yung exact location na sinasabi ko. So, copy-paste ko lang ulit to. Yan. And then, next, itong Y. So, ang gagawin ko dyan sa Y, kakopy ko na lang to. Pero bago yan, burahin ko na muna to. Hindi tayo malito. Then, rotate ko na lang. Okay? Pero ito, siyempre, dapat maayos yan. Y. Okay? So, ito pala, pwede pala natin itong gawing block. No? Pwede natin siyang gawing block para hindi siya magalaw-galaw. Yung bilog na yan. Tapos may arrow. So, B. So, lagyan natin siya ng block. Pangalanan natin ng section X. O section na lang. Okay. Then, palitan natin. Section dapat yan. Okay. So, ito papalitan ko to. Buhayin ko na lang to. Then, ito ay papalitan ko ng meron palang pa ganyan siya. May nakausli. So, iusli na lang ulit natin para lumaki-laki ito. So, yan. Approximate na lang natin. So, 250. Yan. Yan, para mas pogi. And then, ito, baguhin din natin ito. Okay? I-hatch. Tanggalin ko yung hatch. Then, iurong natin pa ganyan. Then, i-hatch natin ito. Solid dapat ito. Yan. Alright. So, next. Ito, ano na to? Naka-group. Ay, naka-block. Yan. Then, ganito. Then, rotate 90 degrees. Urong. Move. Okay? Pwede pa lakihan yan. Malaki pa yung space eh. So, ito ay X pala. So, next natin ito. Kopyahin ko to. Para yung exact location niya. May pagkopyahan tayo. Okay? So, dito siya. So, section Y natin is doon. So, ito, kukopyahin ko. Hindi ko muna isasama yun. Okay? So, dito. Yan. Then, yung move ko na onti. Yan. Okay? Then, fillet. Kaya ako hindi sinama yan. Kasi kung sinama ko yan dito, mahirap i-highlight siya. Kaya ang gagawin ko dyan, iurong ko muna to. Okay, and then ito, nakalimutan natin i-block. Then move. Okay, meron tayong section Y. Section X naman, ito. So, section X, pwedeng ito na lang i-copy natin. Then, iurong natin dito o dito. Okay, kahit saan dyan. Importante, hindi siya nakaka-istorbo. Next, ito naman. Dito pa natin ito na copy. Okay, so yun eh. Meron tayong section X at section Y. Gagawin ko na lang dyan. Gagawin ko siyang group. Okay, G. Then, copy. Yan. So, meron ka ng section X at section Y. Okay? So, yan na yan. So, next natin dyan, ito, ikakopy ko dun sa ground floor. Section X, so dito siya. And then, second floor. Okay? Then, pag ni-rotate natin siya, papunta dito sa kabila, rotate ko lang. Kasi ito yung gagamitin natin na section, section Y natin is left side. So, dapat left side. Okay, so, copy, left side. Okay, so hindi na natin lalagyan lahat. Kasi ito lang naman ang kailangan natin eh. Okay,
So, ito lang gawin natin. Section X. So, ito, i-copy ko to. I-copy ko yan. After that, tanggalin ko muna to para hindi tayo nakakamali to. Next, tatanggalin ko tong loob kasi hindi naman to makikita. Okay, so ito tanggalin na natin, and then ito rin tanggalin na, maiiwan lang ito. Okay, check ko nga yung ano natin. So may kulang pala tayo dito, wala yung ridge roll, no? Okay lang. Next natin yung flooring pala, Control Z ko nga, dati hindi ko tinanggal ito. Yan, yung broken line na yun, kailangan pala natin yun. Yung flooring yan, yung level ng floor natin. Sorry, kailangan pala natin ito. Yan, extend natin ito. Extend natin ito. Wala naman yung ano natin. Yan. Natin di ba wala yung 3.2 na yung second floor. Alright. So yan, next na natin ay next gawin natin poste. Yan, makita yung poste na yan. Yan. Siyempre pag kinat natin dyan, makikita yung kantuhan na yan, no? So yan, so buburahin ko to. Then ito pala, kailangan mabura na yan. Then ito, burahin ko muna ito. Yan. Then ko muna yan, pati ito. Okay, so then offset ko muna to ng 3,000 para sa ating roof beam. Ito kasi yung roof beam natin eh. Okay? Yan, 3,000 from second floor. Yan, top of roof beam. Okay? So, ito offset ko yung 300 na yan. Diretso ko to. Yan. Diretso ko rin ito. Okay, yan. Then next, ang gawin natin, kumbaga gawin muna natin yung structural frame nitong nitong reinforced concrete, mamaya na yung bubuo. So next natin ay yung beam natin. So yung size ng beam natin, yun yung sinasabi ko na dapat alam nyo na yan. Bago pa lang kayo mag-design, dapat alam nyo na yan. Okay, so tingnan natin to. 200, 350, 200, 300. Okay? Ito yung roof beam din kasi ito eh. Yan. So, check natin. So, second floor, yun o, B1. Halos B1 eh. Yung main beam natin. Then, second floor, B2. Roof beam ka ako sana, B2. Okay? 200 by 350 and then 200 by 300. Okay? So, gawa ako ng rectangle. 300, 200, 300. Okay? So, yun lang nga. Medyo matrabaho talaga tong section na to. Okay? So, isa ito sa kinakatatamaran kong gawin actually. Okay? Then, ito double check natin kung nakaganyan ba, nakagitna ba, or nakasagad dyan. Okay, so tingnan natin yung floor plan. Yung floor plan natin nandito sa gilid. Ayun, no? Diba? So dapat nandito din yung roof beam, yung biga dyan sa side. Hindi dito. Okay? Kasi naka-flash dito eh. Okay, yan o, naka-flash. So dapat nandito siya. So tingnan natin yung plano. Double check natin. So, ayun, naka-flash dito sa may right side. Okay? So, yun. Kailangan nyo i-consider yan. Then, dyan. Then, copy ko na ito muna dito. Pababa. Alright? And then, dagdagan ko ng 50 mm. Then, urong ko tong X na yan. Okay? X, ibig sabihin, section din yan. So, ganyan pag magse-section ka ng mga structural member. Okay? So, yan. Next natin, may nilagay pa ako ditong tie beam. Ayan o, yung tie beam. So, pwedeng meron na yan, pwedeng wala. Okay? So, ground floor yan. So, maalala ko, ang design ko dyan is ito.
250 by 250 yan. Then 250. Yan. Sorry. 250. Yan. Tapos, kung ito yung ating finish grade line kasi yan, di ba? Yung pinakababa natin. Ayan. Finish grade line. Yung tie beam natin, naangat ng 100. Okay? So, ganyan yung design natin. So, ito, baba na lang natin to. Yan. Then, extend natin ito. Extend. Pero ito, dito lang to. Okay, so ito lang extend natin. And delete. Okay? Then, syempre, meron tong XX. And then, yung size nito is 250 by 250. Okay? Yan kasi yung design ko dyan. 250 by 250. Kung ayaw nyong maniwala, double check natin to. Yan. Tie beam, 250 by 250. Okay? So, yan na. Meron na tayong mga section ng structural frame. Ito pala, maglagay ako dito. Yan, syempre, meron niyang, meron, syempre, biga na pa ganyan yan. Okay? Okay, so, ang next natin gagawin dyan, okay, mamaya na to, no? Gawin lang natin yung, kumbaga, madaling gawin. So, section X, ito. Sa ground floor, ito, which is ito. So, dapat makita yan. Pag dito ka titingin, nakikita dapat itong pintuan, pati itong lababo. Okay, so unahin natin ang pintuan. Okay? Pintuan. Ano yung dito yun, di ba? So, kopyahin natin yung dito. Yan, dito. Yan. Double check natin. Yung doorknob niya nasa left side. Ito dapat gamitin natin. Okay, so dito yan. Yan. So, yan yung ating D2. Ba't mali? Saan ko nilagay? Dulo pala yan. Dulo na. So, dapat may urong siya dito. Yan, sakto na. Okay. Next na dyan ay itong lababo. Kailangan makita. Ulitin ko Pag section X ka dyan, kailangan makita yung lababo. Balikan natin to. Ito kasi section Y to Section X, makita dapat ang lababo. Tools, section. Nakakapagod din magsalita. Ngal-ngal ka ng ngal-ngal. Wait lang. Mali. Dito dapat sa harap. Sa likod yan Harap tayo. Ngal-ngal na ngal-ngal. Wala namang bayad ang YouTube. Wala namang nagdo-donate. Hindi, okay lang yan. Makatulong tayo kahit pa paano. So, yan. Yung sinasabi ko na makikita. So, yan yung pintuan, bintana. Sunod natin yung bintana. Bintana ay ito. Yan. So, ito yung W3. Ang gawin natin dyan, kopyahin natin siya sa rear side elevation. So, asan na yun ito? So, ito siya. So, kopyahin natin yan. Okay, so syempre hindi na kasama yung molding, wala namang molding dyan. Then ito, yung taas ng pintuan mismo hindi hamba, is same elevation with top ng bintana. Okay? Kaya iba yung size niyan, hindi siya 120 unlike nung nandito, is because dahil sa lababo. Kapag binabaan kasi natin yan, tatama na sa lababo. Ang height natin dito is 1 meter ba? O, ang ginawa ko 1 meter Matangkad kasi ako. So, pwede nyo gawin dyan 80 to 90. 80 to 1,000 actually yan. Pero ako kasi masakit sa likod. Kaya 1,000 ginawa ko dyan. Pero gagawin ko na lang pala ngayong 900 na lang. Okay? So, 800 to 900 dyan. And then yung ano niya, yung boundary kung hanggang saan yung ating lababo. Hanggang dito. Yan. Kopyahin natin yan. So, hanggang dito ang lababo mo. Okay, lababo yan. Then, dyan. Pagahin ko na yan. Yan. May lababo ka na. And then, meron pa din para dito. Yan. Yung dulo. Pero, hindi na makikita kasi yan. Gawa ng merong refrigerator. Pag tinignan. Okay? So, ganyan. Huwag muna natin lagyan ng furniture Then, gawa ako ng
Yan, kumbaga, ano niya, thickness niya. And then, ito, nilagyan pa ba natin siya ng, ano, hindi ko na ata nilagyan ng, ano to, cabinet. Yan, walang cabinet. So, open lang siya. So, ganyan na lang din muna. Okay, so, next natin, ito sa may right side, wala yan. Kasi, kung ganyan ang section natin, yan o, pader lang siya. Pero, makikita dapat yung biga. Ayun, so tama naman. Biga at saka poste. Alright? So, next natin dito ay yung sa ceiling. So, ang ceiling natin 2.8, no? From the flooring. So, yun, halos agad siya. Yan. Meron pa pala tayong hindi nailagay yung wall. Ayun, yung thickness ng wall. Kasi hanggang dyan dapat yung ating ceiling. So, yung wall natin, 150. Offset ko lang, no? 150, 150, 150, 150. Okay, so then ito i-move ko siya pababa. Yan. Then, dyan. Okay? Then, dito. Then, dito. Ito rin syempre. Sa taas yan. Ba yan? Ito naman sa baba. Ay, baba ng biga. Urin ko to kasi hanggang dyan lang. Then, ito hanggang ilalim ng biga. Okay. Yan. Okay. So, goods na tayo dyan. Next na ay second floor na. Second floor. Second floor naman, pag tinignan natin dito, ayan. So, may cabinet siya. Kailangan makita to. Yung wall na to, yan. Yung drywall na to, kailangan makita yan. Yan, so, murahin ko to. Drywall to, ah. Okay, so, ano ba yung drywall? Yun yung ano, ito. Yan, kung tingnan natin. Yan yung metal stud at metal trap. Then, meron na lang siyang FISM board. O kaya gypsum ng ginagamit. Okay? So, yan. Bakit hindi hollow blocks? Kung balikan nyo yung tutorial ko sa estimate, sinadya ko talaga yan na drywall para maipasok natin yung tutorial ng estimate ng drywall. Okay, so kaya drywall ginawa ko dyan. Balik tayo dito. Yan. So, ito, ang makikita mo lang dyan, kung titingnan mo yung floor plan, meron kasing closet. Ayan, kaya may closet dun. Dito naman, pintuan lang din dito. Then, ito, pader lang. So, ito, kokopyahin ko na lang to. Diba? Kung maalala nyo yung sa rear side elevation natin, magkamukha yan. Ito. Yan. Magkamukha. Magkatapat lang yan. Okay? Then, ito naman, furnitures kasi yan. Pwedeng gawin nyo, mag-download na lang kayo sa Google. Pero ako, para mas madali tayo, kokopyahin ko na itong nagawa ko. Okay? Pati ito. Kopyahin ko na yan. Para madali tayo. Okay? So, wait lang. Meron tayong reference line. Yan. Control C, Control V. Okay? Then ito, ikakopy ko siya. Move dito sa gitna ng tie beam. Then ito, dapat hindi makita. Ayan, burahin natin yan. Pwede naman ang gawin nyo, kung tinatamad kayo, kagaya ko minsan, wala na yun. Wala na itong mga furnitures na yan. Okay? So, kumbaga option nyo na lang yan. Yun nga lang, iba pa rin kapag meron, diba? Mas magandang tingnan. Then ito, magbabago to, kaya ang gagawin ko, i-exploit ko yan. Then buburahin, move ko muna saglit yung hatch, para pag nag-hatch tayo, ganyan, i-mirror ko na lang siya. Alright. Yan. MA. Yan. So, yan lang makikita. Then ito, gagawin kong block. G. Okay. So, yan. Then ito, burahin natin yan. Siyempre, hindi yan dapat makita dyan. So, ganyan na yan. So, ang kulang na lang natin dito ay itong taas. Okay? Alright, so gawin natin yung taas. Ito, meron na tayong slope, no? Ito, ikakopy ko muna siya dito.
Yan. Then, i-move ko dyan. Okay, so ang gagawin na natin is yung ano ito. Yan, kailangan may ipakita na natin yung rafter. Ito kasi yung rafter Rafter yan. Then ito, support ng rafter. And then, purlins. And then, yung buong mismong roofing frame na natin. Okay? So, to do that, dapat, yun nga, alam nyo na yung structural detail nito. Alam nyo na yung gagamitin na materials, dimension, mga ganyan. Okay? Pero yun nga yung sinasabi ko sa inyo, since is architectural plan pa lang ito, pwedeng hindi nyo na gawin yun. Okay? May mga ganun talaga. Pero meron talaga yung iba na detalyado na meron na yan. Okay? Pero since dito sa tutorial natin meron to, gayahin na lang natin. Okay? So, ito ang ginamit natin dito ay channel bar na 2x6. Yan. 2x6 yan na channel bar yan. Okay? So, channel bar yan na 2x6. Kung check natin yung detail, ito yan. 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 So, 2x6 yan na channel bar. Yan. 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 So, ito, kumbaga drawing natin to. Okay? So, para gawin yan, meron na kasi tayo originally nitong slope na to with, di ba? So, ito ay 30 degrees. Okay, so 30 degrees yan. Standard natin. So, yan na yun. After that, mag-offset ako ng 150 kasi 2x6. 50 by 150 yun. Okay, so meron na tayo niyan. Dito naman sa gitna. Sa gitna kasi, naglagay ako dito ng poste. Yan, kung tingnan natin yung structural. Yan. Roof only. Yan. Yan. So, diretso yung poste dyan na maliit. Yan. Yan yung pinaka main support ng ating roof frame. Yan. So, ganyan. So, meron pa rin yan. So, ang size niyan, 250 by 250. Okay? So, isa din yun. Dapat alam nyo yan. Yung detail niya. So, yun. Nakagitna yun dito. Extend ko lang na ganyan. Burahin ko yung guide natin. Then, 125. Okay? So, yan. Ganyan ko lang muna. Then, ito hanggang dito yan. Okay? So, yung column natin hanggang dito. Okay? So, after that, ito, meron na ba tayong ano? Wala pa tayong label nito, no? Ito, wala pa tayong truss na layer. Okay? Gawa tayo ng mga layers. Okay? So, LA. Unahin ko na yung truss. Truss. Truss natin. Ang gagawin ko siyang ito, favorite ko. Pag truss ko ay ito, mga gandong kulay. Yan. And then, yung thickness niya, gawin natin makapal yan. 0.5. Okay? Ang next na gagawin natin, purlins. So, yan. Tayo. 2 purlins, 2 by 4. Okay? So, ang kulay ng purlins ko dyan, ano ba yung nilagay yung kulay? Parang mga ganito Okay, mga ganyan. Okay? So, then, thickness niya, 0.3. Okay. Next natin, angle bar. Angle bar na 2 by 2. Pero manipis lang to. I think 4mm lang ginamit ko na support. Ito yan. Yan, 3mm lang pala ito. Yan. Pag tingnan natin sa 3D, yan. Yan, color yellow na yan. Yan. Okay? So, yan yun. Meron na tayong tatlo. Yun naman kailangan natin. Mamaya ng iba. So, ito, layer ko muna siya. Oh my goodness, nawala. Saan napunta yun? Saan napunta yung ginawa natin? Truss. Nawala yung truss. Meron naman yung pati purlins. Yan, nawala. Ulitin na lang natin. Ayan, wala yung truss. Truss. Ulitin natin. Ba't nawala yun Truss. Yan, yung truss natin. Then, 0.5. Okay? Then, ito nga. Gawin nga muna natin. Tingnan natin kung meron na. Truss
So, yun, meron na siya. So, next natin yung purlins. Purlins na 2x4. Okay? Meron na daw. Saan na yun? Ayun, meron. Meron na, burahin ko na to. Delete layer. Meron na pala. Yung angle bar natin, ayun, meron din pala. 2x2. Yung truss lang ang nawala kanina. Okay? Baka may napindot ako. So, anyway, tuloy natin ganyan. After that, yung pinakadulo natin is 1,000. Okay, so hopefully kaya pa ng time natin, no? 36 minutes na. Tingnan natin kung hanggang saan matapos. After that, ito, i-ano ko siya. I-fillet. And then, next na natin dyan ay gagawa ako ng purlins. So, paano ba gumawa ng purlins? So, ganitong gawin nyo. Mag-offset kayo ng 5. 5 yan, and then 50, then 150, 50, then 5. Okay, so yan yung detail ng purlins natin. Then, offset ko siya ng kapal niya is, pwedeng wala na eh. Tingnan niya natin kung naglagay ako ng thickness niya. Ayun, meron. So, ito, mapansin nyo, may additional ko na ganyan, kahit wala na yan. Okay, so offset ko siya ng 2mm ba? 1.5 ginamit natin. Check ko na. Purlins, saan yung purlins natin yun? 1.5. So, napakanipis na yan. Tingnan natin kung may lalabas. Yan, meron pa rin naman. Yan, so yan yung purlins. Gagawin ko siyang black. Pero bago yun, i-layer ko muna purlins 2x4B. Ayan. Madalas kasi ganyan ako magpangalan ng black. Basta-basta lang, kahit ano na lang. Okay, purlins. After that, yung angle bar support, ito. Yan, lagay natin yan. So, pag gagawa niyan, dito na lang natin mamaya gawin. Okay? So, for the meantime, ito, i-rotate natin siya. Dapat naka-flash siya dyan. So, to do that, yun to yung gawin nyo. Yan. So, RO, then yan, then dapat naka-ganyan. And then ito, rotate nyo na lang ulit 90 degrees. Naka-ortho. Okay? So, after that, at parang ang laki nito. 2 by ano lang tayo 2 by 4. Ito ata masyadong malaki. 2 by 6 ata ginawa ko. 2 by 6 nga. Medyo wrong. Control Z natin. Ito. Pwede kong gawin dyan. I-explode ko siya. Explode ko siya lahat. Explode. Then, i-move ko siya ng 50. Yan. Saka ko siya i-block ulit. Purlins 2 na lang. Purlins 2. Then ito, balik natin siya dun sa purlins. Purlins. Then ito, move ko siya dito. Then rotate. So itong ginagawa natin, parang dual purpose na. Nagagawa tayo ng section detail, yung section X and section Y. The same time, yung detail mismo ng roof framing. So, madali na lang later on sa structural. Okay? So, yan. Then, dapat alam natin yung location dito. Pag gagawa tayo niyan, ito, ganyan ako gumawa. And then, offset ko ng 100. Then, ito, dapat sakto dyan. Sa kanto. Okay? So, ganyan siya. And then, yung dito naman sa dulo, yung 2x4, no? Gawa tayo ng 2x4. Ito, gagawin ko dyan. Offset ako ng 50 kasi yung 2 inches is 50 mm. And then, offset ako dito ng 10 para hindi natin pwedeng isagad kasi dun sa taas eh. Pag sinagad kasi natin dyan, possible, mangyari, mabutas yung yero. Kaya dapat may space dyan. Okay, and then, space, offset natin yung 3 mm na thickness niya. Yan. Then, burahin natin yan. So, ito, ganyan. Then, ito, ililayer natin siya as ito angle bar. Okay? So, pwedeng ganyan na yan. Or pwede rin natin pala siyang iurong ng, wait lang. Pwede siyang iurong ng ganyan. Or, pwede rin siyang gawin na baliktad. Pwede rin siyang gawin ganito. Pagdating sa dulo, pinapalitan siya.
Ito, nakaganyan. Nandito siya ganyan. Okay? So, tinitingnan ko anong magandang gawin. So, ito kasi, ay sa bagay, hindi naman nakakasagabal. Pagdating dito, yan. Kasagabal kasi dito eh. Tinitingnan ko, i-adjust na lang natin ang onti. Okay, so burahin ko na yan. Adjust natin ang onti. Offset ko siguro to ng 50. Okay. Ito, mag-line muna ako dyan perpendicularly. Then, offset ko ng 50. Try nga natin kung pwede na yan. Yan. Okay, so pwede na yan. Okay, after that, ito na yung yero natin, no? So, dapat ito 25 yan. So, yan. 25 yan. Nagawa na kasi natin to bago natin gawin yung ito eh. Di ba? Kung maalala. So, yan. After that, offset ko ng 25. Yan na yun. And then, ito, yung spacing kasi niyan, nakalagay dito is 600. Saan ba yun? Purlins. Yan, 600 yan. So, yung 600 na yan is ito yan. Move ko lang siya dito. Offset ko ng 600 ito. Yan. Yan yan. So, pag mag-copy tayo, ganyan na mag-copy yan. So, ganyan ako mag-copy. So, yan po yung 600, no? Yan. Pwedeng kahit saan dyan. Basta center to center, 600 yan. Hindi ganito. Hindi ito yung 600, ah. Yan. Horizontally yan, eh. Okay? So, yan. Hindi yan. Ito yung 600 na sinasabi. Okay? So, after that, kakopy ko na lang ito. Hindi pala natin na i-block tong isa, ha? Wait lang. I-block ko lang to. Angle bar. Yan. Block. Angle bar support. Overlays. Alright? So, yan. Angle bar support for varnish. Then, ito. Copy ulit natin. Copy. Okay? So, assume natin para parehas yung spacing niya, no? Yung iba kasing gumagawa minsan, mas siksik sa mga dulo. Okay? Ganun po talaga kapag kinonsider niyo yung structural niya. Mas delikado po kasi talaga yung hangin sa mga dulo. Kaya mas siksik ang mga parentheses dyan. Minsan. Okay? So, dito naman, nagkataon na nandyan siya. So, pwede natin i-adjust. Anong ginawa natin dito? Paano lang natin to. So, yan. Sumakto siya dito. So, baka in-adjust ko na lang yan. So, ang possible, ito, iurong natin ng unti dyan. So, sa actual kasi talaga, ina-adjust yan. Okay, so yung dulo na yan para malapit na lang dito. Okay, so kung ganyan siya. Yan. Yan, so yung dito yung natin. So, pwedeng ganito siya. Kaya naman, urong natin sagad. Diyan. Okay? So, pwedeng ganyan. Iba na yung spacing nitong nasa dulo, which is better. Structurally, di ba? Kasi nga, mas siksik siya. Mas masikip. Okay? So, after that, yung may time pa naman. Kaya pa yan. After that, itong ating dulong detail. So, ito siya. Sana yun? Yan. So, gawin natin yan. Okay? So, to do that, ganito po yan. Double check ko nga lang. 1,000. Yan. So, 1,000. Yan. So, dito siya. Okay, nasa dulo siya. Alright. So, after that, offset natin 1,000. Okay, yan yung 1,000 natin. Ito, iurong ko lang na ganyan. And then, offset ako ng 12. Yun yung ating fascia board. Yung size ng fascia board natin ay saan ba yun? 1/2. Then, kaya 12 yan kasi 1/2 inches. And then, yung ating
lapad, 300 kasi 12 feet, 12 inches. Yan. Yan. So, yung exact location niyan, pwede pang bumaba na ganyan. Okay? Then, gawa natin siya ng layer. Fascia board. Okay? Then, yung kapal niya, ay yung kulay niya, yellow. Yung kulay niya. Bahala na. Conforme yan. Okay? After that, gawa natin siya ng frame niya. Which is ito. Yan. Meron tayong frame na ganyan. Frame niya na angle bar. So, tingnan natin yung structural niya. Yan, ganyan yung frame niya. Yan, yung color violet na yan yung frame. Okay? So, drawing natin. So, 250 by 25. Okay, yan yun. And then, gawa tayo dito ng ganyan. Offset ko ng 3. Ba? Anong kapal ba nito? Yung 3mm yung ano. And then, fillet, then trim. Okay, yan. Itong ano na to, angle bar na yan, ito yan, yung nasa taas. Yan. Ito namang patayo na yan, ito siya. Okay, so ito, mirror ko na lang siya. Okay, after that, layer ulit natin, angle bar. 1 by 1. Okay, so yung kulay niya, kahit ano na lang yan. Pwedeng ganyan. Then, ano yung isa? Fascia board, yellow. Then, ito, dapat yellow to fascia board. F. Then, ito, angle bar na 1 by 1. Okay? And then, ito, iurong natin siya dito. Pero, may space yan. Di yan sakto sa baba. I think ito ay 40. 30. Hindi ko maalala yung ginawa natin. Pero sukatin na lang natin para sigurado. Bakit 1? ME natin 29. So 30 pala. Approximately 30. So iurong natin pababa ng 10. Okay? And then ito, buburahin na natin yan. Siyempre hindi yan makikita. Okay? So next na natin dyan ay yung sa ceiling. Yung sa ceiling naman natin, straight ko na lang, hindi ko nagagawin to, super detail na yan eh. Okay? So, pero pwede natin gawin, i-copy paste yan, pero wag na. Ganyan na lang muna. Okay? And then next natin, ito, i-move ko siya dito. Yan. Pero bakit yan may ganyan yan? Then ito, offset ko siya. Then offset ko siya ng true. Yan. Parang ganyan siya muna. Siyempre, kailangan hindi dito yung dulo ng bubong mo, kailangan dito, urong dito para hindi pupunta yung tubig dito. Okay, so yan na. So mapapansin nyo, possible na pumunta dyan, so pwede nyo i-adjust yan, paangat pa rin. Kaya habaan yan. Okay, so meron tayo nyan, then ito si ceiling naman to. So ang gagawin na natin dyan ay i-mirror ko na to. Yan. Mirror ko na lang yan dito sa gitna. Okay. MI. Ito, burahin ko to kasi meron na dati na doble. Okay. So, halos, bakit ito? Hindi kasama. Extension lang ba yun? Okay. Iba yung nabura natin kanina. And then, ito, wala pa, dapat meron yung tinatawag na, ridge roll, yan. Dapat meron yan. And then, lagyan din natin ng text screw. Okay, so unahin natin yung ridge roll. To do that ridge roll, ganito yung ginagawa ko. So, offset ko siya parehas 25. Yan. And then, ito, extend ko siya na ganyan. Offset ako ulit ako ng 100. Hanggang ganyan. Then, ito, bura. Then, offset ako ng 100. Yan. Yan. Sorry. Yan, ganyan, then ganyan, bura. Yeah. Wait lang. Ganyan natin ginawa ko.
Dalawa pala siya. So, kulang pa 25. 25. Isa pang 25 pala. Then, 25. Then, dapat dito kasi yung ano natin, yung ating text screw. Yan, dyan. So, iurong pala natin. So, ito, 25 dito pala. Okay, so then extend. Then fillet. Joke lang, hanggang dyan lang. Okay, then F. Then ito, extend ko siya. Ganyan. Then itong bubong na to, pwedeng magpaiwan kayo ng 50. Yan. 50. Offset ng 50. Siyempre, hindi natin isasagad yung yero dyan. Okay. Itong 25 na to, itong thickness na to, yan yung roofing natin ha. Hindi ibig sabihin 25 mm yung kapal. Siyempre, may groove kasi yung bubong natin, kaya ganyan. Okay, so next na dyan ay ito. Yan. So, meron kang ridge roll. Ang kulang na lang natin is ito. Yan. So, ito, pwede kayong gumawa nito manually, pwede kayong mag-download. Okay, so, pero ang gagawin ko dyan, kukopyahin ko ito para madali. Okay? Naturo ko naman na sa inyo kung paano mag-download, diba? So, yan, kukopyahin ko na lang yun. Then, copy ko dito. Urahin ko to. Then, ito ay magkaiba pala to dito. Yan, ito. Kopyahin ko din yan. So, ito muna. Yan. Kopyahin ko muna yan. Saan ba natin ilalagay? Sorry, meron dito. Ba't nawala yung nandito? Nabura ko ata. O hindi ko nakopya lahat. Okay? Yan, then ito. Then, gawin ko siyang group. Text screw. Then, ito, lagay ko siya dito. Ayan. So, dapat pala na iurong pa natin to. Mali ito ha. Urong pa natin to. So, iurong natin ng ganyan. So, offset ko ng 25. 25. Yan. Okay. Then, ito, set ko ng 100. Hanggang dito ka lang. Okay. So, yan, MI. Kaya na pala natin yung MI. Kopyahin ko muna to. Okay, so ito pala mapansin nyo, masyadong malaki yung space ko dyan. So, pwede nyong haba-habaan pa yan. Then, ito, copy-paste ko na lang yan. Yan, dito natin kopyahin sa may angle bar. Yan, kailangan talaga isa-isa yan. Actually, pwedeng kahit wala na to eh. Understood naman na yan na may text ko. Naayos lang natin kumbaga. So, dapat bago pala natin minirror kanina, meron na to. Diba? Para hindi tayo madodoble mirror. Okay. So, yan. Yan. Then, ito. Yan. MI. Yan. Alright. So, meron tayong roofing dito. Ang kulang na lang natin dito, siyempre, pag tinignan kasi natin dito, makikita pa rin to. Yung purlins, pati yung roofing. Pero gagawin ko dyan para madali na lang. Yung roofing na lang kumbaga ilagay natin dyan. So, MI ko na lang ito. Okay? So, yan. At least kahit pa paano, medyo realistic siya. Then, ito yung ceiling. Then, ceiling dito sa dito. Offset natin yung ceiling. 2.6 ata to. Yan. So, ito, ganyan. Ganyan. Then, ganyan. Alright. So, meron ka ng section. Compare natin dito sa ginawa natin. Ay sa dati na. Okay, so yan. Yun, goods na tayo dyan. Ay, ito pala. Wala pa tayong hagdan. Check. Okay, medyo alanganin na yung oras. Next, discussion na lang natin yung hagdan. Ito yan. Gagawa natin dito. Yan. So, dapat alam na natin yan, which is yung nung nag-design tayo nito, nakagawa na tayo niyan eh. Diba?
So, yan. O, gawan na lang natin yan next time. Okay? So, yun lang. Alanganin yung oras natin. Maraming salamat po and pa-share ng ating tutorial para may mas marami tayong matulungan. Okay, maraming salamat po. Yun lang and see you sa next na discussion natin. And as usual, to God be all the glory.